pag-uusapan ngayong umaga. Ang issue ukol dito, yung ibababa ang edad para makasuhan ng isang bata mula 18 hanggang 9 anyos. 9 years old na lamang. At para po tulungan tayo tungkol sa issue na yan, kasama po natin ngayong umaga, Professor Jai Dan Orosa, o Sir Vash na lang. Oo, yun ang, that's how we're gonna call him today. Good morning and welcome to Homepage. Good morning, Eunice. Good morning. Good morning, po. Alright. Do you think, because Sir Vash is a sociology professor, no, let us discuss on the social aspect. Kapag ka ginawa itong ibaba ang edad to 9 years old na mga batang pwede nang kasuhan at the age of 9, what do you think are the social implications of this? Unang-una, before we tackle yung implications na, malaki kasi yung topic na ito, which is beyond dun lang sa topic na ibababa yung pagpaparusa sa edad. Meron tayong tanong na, bakit ba kailangang ibaba? No? Yung changes ba na ito, pagka nagbaba na tayo, would it actually solve yung problema ng existido na natin, na merong mga bata or pabata ng pabata yung gumagawa ng mga criminal acts at nagiging loophole nga yung edad nila. So, yung implications niya, malaki yan. Buong lipunan actually na targeted. And later on siguro, pwede natin isa-isahin na lang in pointed topics. Okay. So, pagdating naman sa mga bata na, kasi ang mangyayari yan, pag tinanggap natin, or maging batas siyang 9 years old na yan, no? Lumalabas, yung mismong gobyerno natin, tsaka yung society as a whole, tinatanggap, more on reactionary approach ang mangyayari dyan, no? Reaction, kasi 9 years old, so ikulong na lang natin. Kasi wala tayong magagawang preemptive eh. So kung halimbawa preemptive approach, no, kung hindi magiging acceptable talaga ang 9 years old, lalo na sa maraming tao, hindi lang sa Commission on Human Rights, no? Ano yung magiging magandang solusyon kung hindi magiging acceptable ang 9 years old? Sa ngayon kasi, wala tayong ibang sagot, Euclid, no? Doon sa idea ng krimen, maliban sa ikulong. Oo. Kunyari, So, yun lang talaga ang pinaka... basically, meron kasi tayo is punitive justice, meaning parurusahan mo yung mga nagkasala. In the sense na, ang ginagamit na arsenal ng ating gobyerno, pagka ikaw ay may ginawang labag sa batas, ikaw ay kukulong. Oo. Wala tayo nung idea ng restorative justice masyado, napakadalang, at yung ating paraan ng pagpaparusa is you put them into an isolated society na yung gobyerno mismo natin, yung funding ng gobyerno natin, ay gagasasan yun. Pero so far, wala tayong masyadong nakikita na output nila na pabalik sa ating general society. Yung edad na 9 years old, hindi natin masiguro kung paano saan nila ibinase ang pagdedesisyon na 9 yung edad na, Ano yung mga na factors, tama. no? What are the factors they actually consider to decide na 9 ang gusto nila, hindi ba? Ano kaya ang magiging epekto nung 9 anyos nakakulong? In psychology kasi, of course, we're also dealing with psychology or sociological sense ng group psychology. Yung age kasi ng discernment, meaning yung age na nakakaalam ka na ng tama at mali, at yung age na pwede kang pananagutin ng batas, magkaiba na siya sa atin. Sinasabi sa atin na, kailangan ba na 18 ka para malang masabing alam mo na yung tama at mali? Wherein, pwede namang younger, ay alam mo na yon, whether by maturity na persado dahil maaga kang namulat sa hirap ng trabaho and reality of life, or pwede namang 28 anyos ka na, hindi ka pa rin ganun ka-matured. Parang ako. So, maaring sabihin natin ng age of discernment, in psychological sense, yung bata na Varies yan, from person to person. no, not really varies from person to person. It's actually a fact na hindi mo pa pwedeng ikahon lang sinabi mo, 9, alam na yan. Okay. 12, alam na yan. Or 15, alam na yan. Varies, no? Tama. Gumagawa lang ng generalized arguments yung ating gobyerno accordingly to psychological ideas before and studies before na alam na niya. Technically, meron na siyang sense of right and wrong kapag pumasok siya sa ganung edad. Not necessarily complete or absolute, pero meron na. Okay, so ang gobyerno naman natin, hindi naman natin masisi no, kung bakit mahanap ng solusyon, no? Kasi talaga yung problema, talaga nag-i-exist. Nakikita natin sa balita, at the same time sa mga petty crimes na involved, no? Karamihan bata yung involved, no? Kaya lang, ano yung pinaka-contributing factors, lalo na ng society as a whole, kung bakit nga talagang naging pabata ng pabata ang mga kriminal? Isa pa dyan yung halimbawa, ano naman yung contribution, halimbawa ng mass media, o kaya ng technology, yung pagiging accessible ng information ano yung mga talagang naka-drag down, nakahila sa moral ng mga, o sa ugali ng mga bata.
So, hindi siguro yung term na drag down kaagad, no? Parang pinipreempt na kaagad natin na negative lahat ng learning na makukuha. Pero siguro, masasabi ko, yung change kasi, natural yan eh. Yung sila ay mas maging aware ng mas bata pa sila, mag-mature ng mas maaga because of technological breakthrough and of course the advent of media. Yan, expected natin yan. Pero whether they do upon it something productive, something which is positive or negative, yun ay epekto na rin ng kanilang surroundings. Unang-una, pamilya, nabanggit nyo kanina. Ano yung mga sociological factors niyan? Family, paano ba sila ginaguide ng family pag nanonood halimbawa ng mga shows sa mass media? Whether yan ay entertainment, whether yan ay cartoons, whether yan ay advertising, paano sila ginaguide? Of course, realm ng religion, realm din siya ng government, paano ba nire-regulate halimbawa yung ibang mga pwede na lang kontrolin tulad ng mass media, and of course mass media, na paano ba dinadala ng mass media yung learning capability nila. Kasi advent na pag pinanood ka, automatically, pag may napanood sa'yo, it becomes knowledge. Okay. So, yes, ganyan. Kapag, let's go back to my first question earlier because I think this is very important, at least on the aspect of sociology, no, yung the impact on society should this law be amended. Anong mangyayari sa society? Kasi ako personally, I just would like to think that if they lower the age to 9, parang hindi ba tayo parang accepting of the fact that the people who do crimes these days are getting younger and younger every day. Di ba parang, tinatanggap na lang natin to. Hindi ba dapat we protect the children, their minds and their hearts and maintain their youth, di ba, hanggat kaya natin and yung purity ng kanilang pag-iisip. What's your stand on this, Professor? Maganda yung idea no, yung protecting their purity, their mind. That's a very Western concept of what we call protecting the child. Sabi nga ng United Nations, no, right to play, sila dapat na makapag-aral. Pero if you're going to take a look at it in a bigger setting, halimbawa, yung idea na ang bata ay dapat maprotektahan, existing yun. Pero yung idea na yung bata, may capability din siya at nagagamit din siya, at pwedeng willing siyang gumawa ng something na negative, pwede siyang gumawa ng criminal acts at maging loophole yung edad, ay kailangan din nating makita. Siguro hindi ako pwedeng magsalita para sa ating gobyerno. I do not suppose na alam ko yung iniisip nila. Pero I could actually think na ginagawa nila ito dahil meron ng eksistidong problema. Not because lumalala or kumukonte or merong bago or kung ano pa man yan, gumagrabe. Pero may eksistidong problema, wala tayong sagot. Based on isang sundot question ulit mula sa sinabi ni Professor. Yung mga bata ba sa ganong edad, base sa mga pag-aaral, experiences from the past, yung mga ganyang edad ba talaga, are they capable? Kung walang psychological imbalance, meaning walang problema sa pag-iisip, matino ang pag-iisip, posibleng hindi maganda ang pamilya, may mga hang-ups, may mga other issues, but right state of mind pa rin. Are they capable of committing a grave crime? Yung mga tipong pagpatay, pagnanakaw, na nasa tama silang pag-iisip. Huwag na siguro natin gamitin yung word na are they capable kasi we know they are. Na, well, provided, yes, provided na yung kanil, siguro wag natin tignan na in-generalize na lahat ba sila able and capable. Siguro there are certain factors na nag-mitigate how they become able and how they are sometimes forced na ito magagawa ng isang bata. Siguro isipin na rin natin na yung awareness level kasi nila is very much unlike noong 90s. Of course, I was a child of the 90s, na yung idea namin ng internet is null. Dumating lang siya later on, no? Yung idea ng free media is null. Yung idea ng advertisement napakababa at yung entertainment level natin ngayon, yung entertainment, advertisement, news, and lahat ng mga yan is bunched up into one. Hindi mo na kayang i-discern ano ba yung entertainment, ano ba yung advertisement, ano ba yung violence, ano ba yung brutal, sa kung ano yung masaya at kung ano yung maganda. Yung aesthetic part din halimbawa ng mass media natin, sometimes borders into something na hindi mo kayang kontrolin. Kaya, when they are supposed in that, tapos yung mga kasama rin nila, same generations nila, ganon, you could actually say na, are they capable or are they able to do those kinds of things? They are.
in this day and age, they are. It's how they're shaped up by the environmental factors, Of course. yung mga nakapaligid sa kanya. Dahil marami pa yung ibang mga factors niyan. Kasi hindi mo naman sasabing innate yan sa atin eh. Pwede naman halimbawa na napapanood mo yan, but by control ng mga magulang at sa family, hindi mo naman gagawin. Maiwasan mo. Alright. Okay, so sakaling hindi naman maambendahan ang batas nito, ano kaya yung maaaring gawin naman ng gobyerno o ng lipunan natin upang matulungan mga kabataan na maging mabuting mamamayan sa kanilang mga komunidad? In that case po. Unang-una, ang bata, and I speak for myself and probably tayo dalawa. And for me, Professor. Marami For me. salamat. Thank you. Okay. Tama yan. Ang bata kasi, madalas, ang unang-unang meron dyan, ever-flowing energy. Okay. Ang bata merong enerhiya yan eh. Whether you direct it to something productive or whether you let it stay, become stagnant, and therefore build up more energy at hindi niya alam kung paano niya i-release yan, yan ay merong energy pa rin. It just builds up. Kung walang kinetic, puro potential energy lang yan, wala kang magagawa. Kaya yung pwede sigurong magawa sa atin, sabi nga ng brother ko, you actually have to make them realize na may potential ka, may energy ka, and then lead that energy to somewhere na ito'y productive at hindi siya magiging destructive. Yun. Okay. So, this is short of, well, if I were to summarize, no, kasi maybe you have another question. No, sige, go Sige, ahead. you can ask your question. Well, siguro kung halimbawa na lang, last na lang to para sa akin, no? Ano kaya ang magiging impresyon ng mga ibang bansa sa isang society katulad natin? Halimbawa, matuloy naman to, no? Na isang bansa, isang society na nagkukulong ng 9 years old. I mean, anong klaseng society ang tingin kaya nila sa atin? No? Unang-una siguro tanggalin natin yung word na nagkukulong lang basta. Kasi pag inisip kasi natin kulong, laging pumapasok sa general idea ng tao, jail or penal colony. Pwede naman na ang tawag natin doon is correctional in the first place eh. Kaya gawin mo na yung correctional is just another word for prison also. Pero iba yung implication. You're trying to remodel, reshape the person para yung kanyang dating ugali, parang school lang yan eh. Papasok ka dun sa school, you learn lessons, you do productive outputs, na paglabas mo dun sa school or dun sa correctional or dun sa penal colony, You're a better person. you're a better person in general. Okay. And maybe lastly, whatever happens to the world today, gaano man kagulo, 'di ba? Pasama ng pasama ang krimen, pabata ng pabata ang mga nai-involve. I think malaki ang pananagutan nating ninyo, Euclid, ng mga nakatatanda, ano? At ninyo, gano'n, ng mga nakatatanda, lalo na ng mga magulang, in shaping up their children. Sinabi ni Professor, maybe I'd like you to dwell further on that. Yung bahagi nating mga katandaan, nakatatanda, in molding our children in the younger generation para naman maging produktibong mga mamamayan ng lipunan ito. In my sense, no, I've been teaching for 6 years sa College of Education ng New Era University. At ang isang unang natutunan ko, first thing na ginagawa ng isang nagtuturo, which is pretty much every mature individual, kailangan niyang ipasa at ma-maintain at ma-cultivate yung kultura na meron ka as of now. Okay. Ano ba yung meron tayo ngayon? Kailangan ma-maintain mo yun, tapos ma-cultivate mo, meaning mapalago, mapaganda, magkaroon ng mas produktibong output yung meron ngayon, para yung sa kinabukasan natin, it becomes actually better. Same time, yung pagpapasahan mo, dapat ganun din ang ginagawa nila. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng failure na kapag yung ginagawa natin ay nagde-deteriorate or stagnant lang, walang development sa lipunan. In my sense, sa akin siguro, pagtingin ko, failure na kagad yun. Kapag nanatili lang tayong ganun. I mean, we live for about, I don't know, average age siguro 70, 80. In 70 or 80 years na mabubuhay ka, how many have you helped? And in what way did you contribute na mapalago yung mga susunod na henerasyon? Tama. Magandang pananaw yun, no? Kung paano kang makakatulong para mapaunlad yung the generation before you. And I think para naman sa mga bata, because we always say ang responsibilities nasa ating mga nakatatanda sa mga magulang for one. I think ang mga bata dapat nilang malaman, ang sabi nila, experience daw is the best teacher. But actually, the more intelligent individuals do not need to experience it. They just need to listen.
Because nagsasabi na tayo nagpapaalala na tayo. Pag na-experience mo yun, you will experience failure pa. Mas magandang hindi na kung nakinig ka lang sa mga magulang mo. Diba? Kaya Eunice, saludo talaga ako kay Eunice, no? Bata pa siya, pero kala mo kung ilang taon na siya, no? Hindi, yan ang word of wisdom. Yan ang wisdom. Ayoko. Anyway. Kasi sabi nila, wisdom comes with aging. Ayoko nang gano'n. Not in your case. Pero alam mo,